Kamusta? Welcome sa The Puppet Master's Playbook, kung saan tinuturo natin ang mga sikreto ng dark psychology, persuasion, at mind games para hindi ka na maloko at palaging ikaw ang may kontrol. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 techniques para ikaw palagi ang masunod, mga diskarte na ginagamit sa ng psychological strategists. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ka magkakaroon ng alas sa kahit anong sitwasyon, para sa'yo ito, tara, simulan na natin. Number 1, the law of silence. Minsan, ang pinakamalakas na paraan para makontrol ang sitwasyon ay ang pagiging tahimik. Sa tuwing may nag-aalok ng isang desisyon o argumento, huwag kang agad mag-react. Hayaan mo silang mag-alala kung ano iniisip mo. Kapag tahimik ka, mas nagmumukha kang mysterious at powerful. Halimbawa, kapag sinabi sa'yo ng boss mo na, pwede mo bang tapusin ito bago mag-Biyernes? Tumahimik ka sandali, kunwari nag-iisip, tapos dahan-dahan kang tumango. Dahil sa katahimikan mo, nagiging uneasy ang boss mo, at madalas sila pa ang mag-a-adjust o magbibigay ng better offer. Number 2, the decoy effect. Kapag gusto mong may piliin ang isang tao na pabor sa'yo, bigyan mo sila ng 3 pagpipilian. Isang sobrang mahal, isang sobrang mura, at yung gusto mo talagang piliin nila sa gitna. Madalas pipiliin nila yung nasa gitna dahil ito ang mukhang pinaka-reasonable. Ito ang sikreto ng maraming negosyante at marketers. Number 3, the power of reverse psychology. Alam mo ba na minsan mas effective na sabihin, "Wag mong gawin to para lalo nilang gawin"? Halimbawa, sa halip na pilitin ang isang tao na sundin ka, sabihin mong baka hindi nila kaya o baka hindi ito para sa kanila. Marami ang magiging curious at gugustuhin gawin ito para lang patunayan na kaya nila. Number 4, the emotional anchor. Gamitin ang emosyon para mag-iwan ng marka sa utak ng iba. Kung gusto mong tandaan ka ng isang tao o sumunod sila sa'yo, i-associate mo ang sarili mo sa isang malakas na emosyon. Pwedeng saya, takot, o excitement. Kapag palagi kang nandyan sa importanteng moments nila, mas magiging malakas ang impluensya mo sa kanila. Halimbawa, kapag gusto mong mag-iwan ng impression sa isang tao na gusto mo, siguraduhin mong nasa paligid ka kapag masaya o memorable ang moment. Isa pang halimbawa, kung nanalo siya sa isang laro or event, ikaw dapat ang unang bumati at mag-congratulate. Number 5, the commitment and consistency trap. Kapag napapapayag mo ang isang tao sa isang maliit na pabor, mas malaki ang chance na sumunod sila sa mas malalaking bagay. Halimbawa, kung napapayag mo silang gawin ang isang simpleng bagay para sa'yo, mas mahihirapan silang tumanggi sa mas malalaking requests dahil iniisip nilang consistent silang tao. Isa pang halimbawa, kung gusto mong pautangin ka ng kakilala mo ng malaking halaga, magsimula ka muna sa maliit na request tulad ng, "Pahiram naman ng 100 piso, may kulang lang ako." Kapag napahiram ka na nila ng maliit, mas madali na silang pumayag sa mas malaki sa susunod. Number 6, the illusion of choice. Para makontrol ang sitwasyon ng hindi nila namamalayan, bigyan mo sila ng pakiramdam na may choices sila, kahit lahat ng options ay pabor sa'yo. Halimbawa, imbes na tanungin mong, "Gusto mo bang gawin to?" Tanungin mo sila ng, "Gusto mo bang gawin ito ngayon o mamaya?" Pareho pa rin nilang gagawin, pero pakiramdam nila sila ang may control. Isa pang halimbawa, sa halip na tanungin ang anak mo ng, "Gusto mo bang matulog na?" Sabihin mo, "Gusto mo bang matulog sa loob ng 5 minuto o 10 minuto?" Parehong choice ay matutulog pa rin siya pero pakiramdam niya siya ang may desisyon. Number 7, the scarcity principle. Ang mga tao ay mas gusto ang isang bagay kapag pakiramdam nila ay limitado ito. Kung gusto mong makuha ang gusto mo, ipakita mong rare o exclusive ito. Halimbawa, kung gusto mong may pumayag sa isang deal, sabihin mong limited lang to o last chance mo na to. Mas mapipilitan silang sumunod dahil ayaw nilang mawalan. Isa pang halimbawa, nagbebenta ka ng ticket para sa event. "Guys, last 5 tickets na lang. Kung gusto nyong humabol, message nyo ako ASAP. Kahit marami pang ticket, mas mabilis silang bibili dahil natatakot silang maubusan." At ayan mga puppeteers, yan ang 7 techniques para palagi kang masunod. Tandaan, ang dark psychology ay isang tool. Pwede mong gamitin para ipagtanggol ang sarili mo o para kontrolin ang iba. Pero sa dulo, nasa'yo pa rin kung paano mo to gagamitin. Kung gusto mong matuto pa ng mas maraming mind games, persuasion techniques, at psychological tricks, huwag kalimutang i-like ang video nato, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na episode ng The Puppet Master's Playbook.